Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung sinabi ni Richard Jefferson patungkol kay Anthony Davis at ang blockbuster trade ng Lakers. Sa paparating na season ng NBA, maraming mga eksperto ang nagsasabi na si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers ay may potensyal na makakuha ng parehong MVP at Defensive Player of the Year award. Isa na nga rito si Richard Jefferson, ang nagsabi nga nito sa kanyang show na si Anthony Davis nga daw ay dapat makasama sa usapang MVP at Defensive Player of the Year award next season dahil nga nasa prime pa itong si Davis. Kilala si Davis sa kanyang dominanting presensya sa parehong offensive at defensive end ng court at ngayong season tila nasa tamang kondisyon siya para itaas ang kanyang laro sa bagong antas. Matapos ang ilang taon ng pagkakaroon ng injury, mukhang mas handa na si Davis na pamunuan ang Lakers sa bawat laban. Sa kanyang kakayahan sa shot blocking, rebounding at pagprotekta sa pinta, at malaki ang posibilidad na siya ang maging pinakamahusay na defensive player sa liga ngayong season. Sa kabilang banda, sa opensa, ang kanyang versatility ay patuloy na nagpapahirap sa mga kalaban kaya naman hindi malayo na siya rin ng maging MVP ngayong taon. Kung magpapatuloy ni Anthony Davis sa pagpapakita ng mataas na level ng kanyang laro at hindi imposibleng masungkit niya ang parehong award, ang kombinasyon ng kanyang talento, determination at suporta mula sa kanyang team ay magdadala sa kanya sa pinakamataas na antas ng tagumpay ngayong season. Samantala dito naman tayo sa susunod natin pag-usapan, yung matagal nang hinihintay ni LeBron na trade ay panigurado ang matutuwa ang mga solid fans nito, mga maka-full court. Hindi lang si LeBron ang magbubunyi nito, marahil hindi nga lingid sa kalaman ang lahat na plano talaga ng Lakers na magdagdag pa ng big man sa kanilang roster. Makailang beses na nga rin pong pinapahiwatig yan ni bagong head coach JJ Redick at maging si Anthony Davis, heto rin ang hinihiling. Si Anthony Davis lang din po ang inaasahan sa sentro, kinuha lang si Christian Coloco para sa two-way na kontrata, ibig sabihin wala nga pong full-time talaga na center ang Lakers, kundi si Anthony Davis lang. Paano ba naman kasi mga maka-full court ang elite big man nga po ang hinahanap ng Lakers? Ito nga daw ang pinakakulang nila. Mukhang matutupad na nga po ang lahat ng plano at dito po sa Indiana nila pwedeng makuha itong. Matagal-tagal na nga rin pong hinahangad ng LA ang sentro na to, pero sa ang katutak din ang pwedeng malagas sa kanila. Makukuha ng Lakers itong si Miles Turner, pero ang kapalit naman si Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxwell Lewis at 2029 first round pick. Eto nga rin po yung sinasabi ni Rob Pelinka na pwede nilang mapakawala ng hawak nilang first round pick. Basta nga lamang po angkop sa sistema nila ang malalaro. Tiyak na dito nila magagamit to kay Turner mga maka-full court dahil matagal na rin nilang gustong makuha ang player na ito. Sa ibang player, nagdadalawang isip pa nga po sila. Pero pagdating kay Miles Turner ay paniguradong hindi nila mahiindihan dahil may season average itong si Miles Turner ng 17.1 points, 6.9 rebounds at 1.3 assists sa kada laro at bata pa ito mga maka-full court, pwede pang long terms din talaga to, may edad pa tong 28. Kaya mahaba habang pa ang lalakbayin nitong si Miles Turner. Kung kayo po ba ang tatanungin, sang-ayon po ba kayo sa pag-trade ng Lakers kay Miles Turner, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.